Sa panibagong insidente ng pangaharas ng China, ilang ulit na binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang punto, ang mga barko ng China sinubukan pang sirain ang navigational equipment ng barko ng BFAR. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si Ian Cruz. Ian, kumusta kayo dyan? Ivan, talagang matindi yung dinanas nating harassment kanina dito sa kamay ng mga China Coast Guard vessel, pati na ng mga militia vessel nila. At Ivan, 1:46 pa lamang ng hapon nung mamataan nga natin na nagbukas na ng water cannon yung China Coast Guard vessel na yan. At pero hindi kagad yan, Ivan, na umabot at tumama dito sa kinaroroonan natin na BRP Datu Sanday. Kaya naman ang ginawa nila ay tila na inis at ginawa nilang patintero nga na halos 3 oras ay sunod-sunod na ang ginawa nilang pagbangga sa amin. Grabe. Sobrang dikit. Stop it! Grabe. What are you doing? Stop it! Yan po, yan. Tinamaan na naman po ang ating barko. Hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binangga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessels sa paligid. Hanggang sa 103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Ang sumunod naman na bumangga ang China Coast Guard 21555, 2:26 ng hapon. Tuluyan na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko. Nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang dambuhalang Coast Guard ship tumama sa port side ng BRP Datu Sanday. Pansamantalang umatras ang BRP Datu Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito, pero ilang saglit lang. Mga kapuso, kala natin tapos na. Yan po ang China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig dito sa kinaroroonan natin. Nag-water cannon naman ang barko ng China. Napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob kami ng barko, ramdam ang malakas na buga ng tubig. Kasabay ng pambobomba, ang Coast Guard Vessel 21555 humarang sa aming harapan at nahagip naman ang nguso ng aming barko. Sisirain yung mga gamit natin. Ang lakas. Kawasak ang microphone. Punta ka muna sa baba na. Sa baba ka na. Ayusin mo na yan. Focus na dyan. May water cannon dito sa kabilang sir. Gina-water cannon tayo dito sa kaliwa. Tapos may humaharang naman. Ayun, bumangga na naman. 5. Ika-5 bangga na po yan. Ang China Coast Guard. Yan po. Malakas na naman po ang water cannon. Babanggain talaga. Sa isang punto, ang China Coast Guard pinupuntirya ang aming navigation equipment sa itaas. Pinauulanan talaga tayo ng malakas. Sa bubong na tayo tinitira. Binangga ba tayo? Sinisira yung ano sir? Sinisira nila Mga equipment. yung navigational equipment natin yan, mga kapuso. Hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makaka-live. Kung mawalan po kami ng navigational equipment. Lahat ng CCG naka-water cannon na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay naka-water cannon na po. Baka mabasag. Mga kapuso, narito tayo dun sa pinakaloob ng bridge. Dito tayo pansamantalang nagkubli dahil nga halos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay naka water cannon.
At yung iba naman ay talagang dumidikit ng todo sa atin at yun nga, kani-kanina lamang ay nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 5. Maaari po kapag nawala po yung aming live na ito, maaaring nawala na po yung navigational aids po namin dito. Sinabi ng China Coast Guard, nagsasagawa sila ng anti control measures matapos na illegal daw na pasukin ng barko ng Pilipinas ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Xianbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anti infringement natin. Pero pinabulaanan nito ng BFAR. Inisa-isa natin lahat ng mga kasama natin, kumpleto kaming lahat dito, gayon din yung mga embedded na media. Sa mga sandaling ito, Ivan, nakikita nyo naman ni Pia na kami ay naglalayag na dito sa West Philippine Sea. Nasa isang safe na lokasyon na kami. Pero kanina lamang ay nakikita pa natin dito ang China Coast Guard vessel sa paligid natin. Pero kung maipapakita ni IJ, ayun, doon pa rin ang Chinese Navy sa bandang yon. Talagang nakamasid pa rin sila sa mga sandaling ito dito sa amin. At Ivan, ang maganda lang na maibabalita ko sa mga sandaling ito para doon sa mga nag-aalalang sakay ng BRP Dato Sanday na mga miyembro ng BFAR, wala pong nasaktan sa amin dito sa barkong ito matapos nga yung ilang beses na pagbangga ng China Coast Guard at halos 30 minutong matinding pambobomba sa amin. Wala pong nasaktan sa aming lahat. Ang nasira lamang po ay yung mga navigation equipment nitong barko. May mga personal ding mga gamit na mga nasira at nabasa dito sa ating mga kasamahan. Dito naman sa mga barko may mga railings, iba na doon sa banda doon sa baba, magkabila ay nakita natin na may mga kupi yan. At yung ibang area naman nakita natin dahil nga naibaba kasi iba yung mga fender dito, yung fender yung nagsisilbing mga parang pang-block nila doon sa mga dumidikit dito, kaya hindi gaanong naapektuhan itong barkong ito. So yan muna, Ivan, ang latest habang kami naglalayag dito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Salamat, Ian, sa iyong ulat at naway makarating kayo ng ligtas sa inyong patutunguhan. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.